Take great stones in thy hand, and hide them in the clay and the bricklet, which is at the entry of the Pharaoh's house in Hades, in the sight of the men of Judah. And say unto them, thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, behold, I will send and take Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant, and will set his throne upon these stones, his throne upon these thrones, and I have hid, and he shall spread his royal pavilion over them. And when he cometh, he shall smite the land of Egypt, and deliver such as are for death to death, and such as are for captivity to captivity, and such as are for the sword to the sword. And I will kindle a fire in the houses of the gods of Egypt, and he shall burn them and carry them away captives, and he shall array himself with the land of Egypt, as a shepherd putteth on his garment, and he shall go forth from thence in peace. Sabay-sabay. He shall break also the images of that Shemesh that is in the land of Egypt, and in the houses of the gods of the Egyptians shall he burn with fire. Let's pray, Lord. Masalamat sa mga salita, Panginoon. We pray na kayo po yung gagabay sa inyong likod, Panginoon. Mga lahat na makikinig na namin lesson namin ngayong gabi, Panginoon. Align pa rin naman sa overall theme ng book, Panginoon. But I pray makita namin yung uniqueness dito, Lord. Continuation last week. Hindi kami matulad sa kanila. Makita rin namin yung mga nangyayari sa mga ganitong sitwasyon. Matuto kami, Panginoon, dito. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Good evening sa lahat. Okay, so Jeremiah 43, review lang po last 4. So sa 39, God's judgment shall be faithful. Na po yung nangyari na ngayong tagal natin pinag-uusapan. Sila ay magagapi. No? So nakaligtas lang yung tatlo. No? Pero actually, makikita natin next chapter, may mga nakaligtas din. Yung ba, tumakas, alam mo na. Nagkalat-kalat sila. And then, sa Jeremiah 14, navigating at disadvantaged position, nakita natin doon na nagkagulo-gulo na. Pero meron, of course, tinayong leader, pero ang daming mga chismis, ang daming problema, parang politika, geopolitical. Ngayon ganun talaga eh. Inggitan, mga threat. Ayun. In 41, for they were afraid of them, dito na namatay si Gedaliah, pinatay ni Ismael, tumakas. Then last week, when people ask God but won't obey. So parang continuation po ito yun. So nangyari doon, dahil natakot nga sila, no? So pero sinabi doon, last week, di ba nagtanong sila kay Jeremiah sa Panginoon, anong gagawin na natin? Sinabi ng Diyos, sinabi ni Jeremiah, hindi naman sila sumunod. So ito na po yun, mangyayari ngayong chapter. So, nung una lang, hindi sila sumunod. Actually, pinakita doon na alam na ng Diyos din, pinalam din ng Diyos kay Jeremiah. Yung mga taong malinaw instruction, ayaw sumunod. So, obviously, ang aral sa atin noon, yun nga, parang ngayon, malinaw na instruction, ayaw mo sumunod. Kasi gano'n po ang tao, no? Hindi tayo namimilit. Ngayon, yung ibang leader, may mga organization na may way sila, paano pasunodin yung mga tao. Pero, kaya naniniwala ako sa ganitong structure ng church natin. Kasi yun talaga yung gawain ng Diyos eh. Nasa Jeremiah din ako sa ko ngayon. Devotion. So, kaya yun lang inisip. Ba't kaya ang Diyos, hindi ba magaling ang Diyos na hindi niya kaya pasunodin itong mga audio? Naisip niyo na ba yan? Kahit sa church po, no, may mga way. Pwede tayong pumulot ng style sa labas. At ngayon sa edad ko to, alam ko na lahat halos. Hindi lahat, pero alam mo na. Great deal of it. Ba't tinatanggal yan pag nakaupo? Yan, yung mga style dyan, bad. Ako nahihirapan sa'yo. Okay. So, saan ba ako? Nawala tuloy ako.
Ayan, yung mga style po, no? So, pero ang Diyos, hinahayaan lang tayong mamili. Of course, malulugod ang Diyos pag tayo sumunod. Kaya sa case nito mga to, hindi pa sila natuto, no? So, kung ano sinabi ng Diyos, masakop kayo, mamatayin yung karamihan sa inyo. Nangyari na, supposedly, yung medyo may utak ka, di ba magkakaroon ka ng takot sa Diyos, eh. Parang pag pinalo yung anak natin, pag pinalo yan, susunod na yan eh, madalas ay hindi. Pero minsan nga, pag nakakalimutan, ito katatapos lang eh. Wala pang isang generation ng... So, tigas talaga ulo. Pero yun, may mga bata rin ganun eh. Kaya mas kailangan sa madalas. Ngayon, kaya yun napansin ko sa Panginoon eh. Hinayaan niya lang niya. Hinayaan niyang mag-response ang bawat isa sa atin. Amen? Kahit yung mga ina-invite natin, dami natin ina-invite eh. So, nag-iisip ako lahat yan, pinapanalangin. Anong may style ba tayo kailangang baguhin? Parang wala naman, kaya tuloy lang. Kaya tuloy din tayo dito, no? So, ang title natin ngayon, pwede pa rin yung the same title, eh, kaso, mag-focus tayo sa Egypt. Okay, so, again last chapter 42, sabi, huwag kayong pupunta sa Egypt. Huwag kayong maalis dito lang kayo sa Judah, huwag kayong pupunta sa Egypt. Paulit-ulit, pag dito kayo nagstay, naging maayos kayo, di ba? Hindi kayo makapatay, galit sa iyo pero papatawarin na kayo, hindi naman kayo gumawa nun eh. Hindi sinabi na inaano ko lang. Tabi yan, pinaparaphrase ko lang. So, pero, hindi sila nagtiwala, sobrang takot. Gusto nilang talagang umalis. Ito na nga yun. So, kaya, itong, sabi dito, ang title natin pala is Trusting a Protector Who is Already Under God's Curse. Trusting a Protector. Yung protector nila dito sinutukoy ko is yung Egypt. So, actually, tinignan ko yung mga nakarang natin. Kasi nagre-rely sila dun eh. Chapter 2 ng Jeremiah, parang ganun din. Niwawarningan sila. Kasi may mga, iba naman yun eh. Hindi lang Egypt, pero may mga bagay silang tinutukoy na doon sila nagre-rely. Ano yung rely? Nakadepende sila doon. Malakas ang loob niya kasi anak ni ganyan. Ano naman niya, matalino ako eh. Mayaman ako eh. Okay, dyan tayo magtatapos mamaya. Pero, ang title natin nun is Broken, ano ba yun? Nakalimutan ko tuloy. Rejected Confidence yung title natin. No? So ngayon, specifically, Egypt. Ano ba yung Egypt? Medyo malakas na nation din. Medyo. No? Though di na silang kasing lakas dati. Pero, iniisip ng itong mga to, palibasa may relasyon din sila sa Egypt eh. Alam niyo yung Bible. May mga time na kakampihan yan. May mga diplomatic arrangement yung mga yan eh. Kaya iniisip nila, ganito tayo, at least, hindi tayo sakupin. Kasi kahit paano, meron pa yung... Kaya binabasa ko rin itong kanina, inalam ko yung pronunciation nito. Anong lugar yun? So, na yun. Basta yung Tafanis, yung Tafanis na daw yan, ano daw yan, talagang yun yung unang parang castle doon o yung parang kampo ng mga Egyptians na pag tinignan mo sa mapa parang nasa ano daw ngayon yan, nasa ano yung kanal doon, Suez Canal. Alam niyo yung geography niyan? Sila yung malapit sa Israel. So yung mga mananako from the east, sila yung unang so medyo pinatatag nila yun. Diyan sikat yung Tafanis. Kalimutan ko na naman. Okay? So, kaya ang touring nila sa Egypt ngayon, pag andun sila, hindi sila mapatay. So, natakal natin last week, hindi ganun ang sabi ng Diyos. So, this time, ayun na. Kaya title ulit natin, Trusting a Protector Who's Already Cursed. Makikita natin yung curse ng Diyos sa Egypt. So, obviously, damay sila dun. Okay? So, sinamarize ko na lang. Isisay natin to. It came to pass that when Jeremiah had made an end of sinabi niya nga last week, na alam niya na yung katigasan ng ulo. Ito na. Nagsalita na yung mga tao, especially itong Azariah, especially si Johanan, yan yung leader last time, di ba? And all the proud men
So alam nyo sa isang grupo, kaya importante may quote na sabi nila, the only thing that yung dahilan daw bakit yung mga masama ay nananalo, pag yung mga mabuti, walang ginagawa. Makinig nyo na ba yun? Nakalimutan ko sa English eh. Daw dapat ang takot yung mga loko-loko eh. Nabanggit ko kanina yung mga ano, di ba? Sa gera. Daw marami na nag-oppose dyan ngayon eh. Kasi nga, katulad yan. Anong nangyari sa atin? Nang nag-gera. Lahat tayo apektado dyan eh. Hindi lang yun. Ngayon, ilalabas nila yung reserve. Kumaubos din yun. Plus, yung mga bomba niya, lahat yan, napakamamahal niyan. Of course, damay pa yung mga inosente. So, at mayroon pang dahil pinapakinggan na. Yung gera daw, generally, ang tao ayaw sa gera. Regardless kung malakas ka man o mahina, ayaw natin yan eh. So, ba't nangyayari? Yeah, may nagko-control. Ba't ka ba napunta yun? So, ito mga proud kasi. Hinayaan nila kasi may sinabi na si Jeremiah eh. Sa kahit anong, katulad itong sa atin, sa church, kahit anong grupo, lahat kayo siyempre nag-iisip kayo, di ba? So, pero minsan, sino yung masusunod sa dami natin? Ngari, 100 tayo. Yung iba sa atin hindi na magsasalita. Either hindi nyo alam na sabihin nyo, or takot kayo, or ayan. Pero iba dyan, may yabang, kahit mali sila yung magsasalita. Yung nakita ko dito eh. Kaya ang nanguna sa grupo nila, yung boses ng mga mayabang. Biruin mo, binarningan ka na ng Diyos na malinaw. At nung una, witness din sila against themselves eh. Kasi sila yung nagtanong kay Jeremiah eh. Ano ba sabi ng Diyos? Sa mundo natin ganyan eh. May alam yung tao na ano eh. Hindi nila alam ginagawa nila. At andyan na yung Bible. Ilang taon na ba yung Bible? 2,000 years yung New Testament. Old Testament, napakatagal na. And yet, yung mga tao, nilalabanan pa rin yung katotohanan ng salita ng Diyos. So parang ganito yan. At personally, apply ko na agad sa sarili natin. Ganyan tayo eh. Yung usapan natin Sunday, napakasimple, magbasa ng Bible. Gagawin ko ba yun? Malinaw yun, tama yun. Makakabuti, alam mo rin, makakabuti sa'yo. So araw-araw magde-decide ka ngayon. Amen? Pero minsan di pa rin nangyayari. Diba? So yun eh, namimili tayo kung ano yung gagawin natin. So, mamaya, balikan natin yun sa ending. So, nangyari dito, nagsalita, yung mga proud, kasama na yung Azariah sa Johanan. Sabi, sinabi si Jeremiah, thou speakest falsely. Mali naman sinabi mo eh. So, ano yung sabihin nun? So, pag ikaw ay lingkod ng Diyos, ihanda mo rin yung sarili mo. No? Kahit malinaw sa iyo yung mga bagay-bagay, ang dalas nga eh. Kahit paglingkod ka ng Diyos, ikaw pa sasabihan mali. So, papaliwanag ka, hindi ka bigyan ng chance magpaliwanag. Ano gagawin mo? Wala. Diba? So, kung gusto nyo talagang maglingkod sa Diyos, malinaw naman ang instruction ng Diyos actually. Doon daming panglito dyan. Pag-Bible, tsaka konsensya mo rin, kung ligtas ka. Hindi mahirap. Ang nagpapahirap lang minsan nga, makalaban, ang sarili mo rin. Pero dyan na yung Bible, di po babasahin. At di ako maugulat, yung basahin nyo, pag yun nga, pag, ito mga naglalaki yan na rin kayo, nagkakaroon kayo isip eh. Tapos maririnig nyo na yung boses ng sanlibutan. Diba? Eh, alam na lang kayo, pag tinatamad kayo, late kayo, iba na yung idea nyo, iba na yung masaya, excited kayo sa ibang bagay, sa iba hindi. Nagde-decide kayo eh. Gusto ko sabihin nyo, yung mga lingkod ng Diyos, kung maglilingkod kayo sa Diyos, yan dahil sarili nyo. I-oppose kayo ng tao. Yan ang totoo. The Lord our God hath not sent thee. So kabaliktaran. Hindi ka naman sinugo ng Diyos eh. Sinabi na sa kanya dati yun eh. Eh bakit sila lumapit kay Jeremiah? Yung tanong, di ba? Kasi may inner witness sila eh. Alam nila ito yung likod ng Diyos. Pero,
Bandang huli, nung nagsalita na mayayabang, ano ba yung term doon? Ang umubra o yung lumutang, yung opinion ng mga mayabang. Ganyan yan. Kaya iwasan natin yan. Moving on, sabi dyan, but Baruch, okay, ito, in a way, nakakatawang nakakaasar to eh. So, walang kinalaman si Baruch dito, di ba? So, pagbibintangan siya dito, but Baruch, hindi ka naman sinugo ng Diyos eh, hindi naman yan sinabi. Actually, baka si Baruch kasi ikaw eh, sabi dyan, son niya, set it be on against us. Pinagbintangan pa si Baruch. Actually, gusto ko sana dito mag-focus eh. Pero hindi, dadaanan lang natin to. So, na-imagine nyo ba, si Jeremiah yung main speaker, siya yung propeta, siya yung kilala si Baruch. Kaibigan lang niya, inuutosan niya minsan na mag-preach din, pero binabasa lang niya kung ano yung sinabi ni Jeremiah. Hanggang huli, siya pa yung napagbintangan. So, another lesson, pag kaibigan ka ng lingkod ng Diyos, minsan, damay ka dun. Wala siyang inalaman eh. At another point dito, itong mga mayabang na taong to, alam niyo yung ibig sabihin ng grasping at straws sa English? Ibig sabihin, wala nang... Bakit pagbibintangan mo yung isang tao na walang ginagawa naman? Pero minsan, naghahanap sa explanation eh. Yun ba sinabi ng Diyos? Nilalabanan nila yung sinabi ng Diyos, pati sa utak nila, hindi yan. Eh, paano nga? Paano nangyari yun? Eh, si Jeremiah, kilala natin yan, di naman nagagawin yun eh. Yun, napagdiskitahan yung hindi nila kilala. Hindi ba minsan, sino ba yung kinakausap niya si Jeremiah? Si Baruch. Baka yun. Ganun yan eh. Naghahanap ng pagbubunto ng sisi. Ganyan po yung mga tao matigas ang ulo. Kaya ihanda nyo yung sarili nyo. Siguraduhin yung integrity nyo lang. Lingkod ka ng Diyos. Pero, asahan mo yan. Okay? For to deliver us into the hand of the Chaldeans. So, basically, si Baruch, gusto sila yung pahamak. Okay? So, hindi na sinabi dito kung ito'y naghahaka-haka lang. Obviously, hinahayaan tayo ng Diyos na So, either haka-haka to, o naghahanap lang ng pagbibintangan, di ba? Ganyan yan eh. Yun. Ayun na. So, matigas ang ulo, hindi sumunod, pinagbintangan yung lingkod ng Diyos, pati yung kaibigan. Ano nangyari? Yun, hindi na sila yung nasunod. So, Johanan, the son of Kareah, and all the captains of the forces. So, lahat na to, lahat ng natira. And all the people, and obeyed not the voice of the Lord to dwell in the land of Judah. So, yun ang simple instruction. Mag-stay lang kayo dyan. Hindi sila sumunod. Umalis sila. But, Johanan, the son of Kareah, and all the captains of forces took all the remnant. So, hindi lang sila eh. Kinuha nila lahat. So, hindi sinabi dito kung pinilit, pero pati yung dalawa kasama eh. Si Jeremiah, tsaka si Baruch. So, basically, kasi sila yung armed forces dun eh. Kahit paano. So, either hinimok nila yung mga tao o talagang pinilit nila kasi isipin mo dito, ba't sumama si Jeremiah? Eh, malinaw yung no? Bagay, instruction kasi sa kanila, kabuuan. So, siguro, nakita niya na mukhang di mag-stay itong mga to. Di sumama na lang ako. Hindi sinabing gano'n pero basically, sumama siya. And si Baruch. Okay? So, either di mo sila pinuwersa, pero maaari din. Okay? So, took all the remnant of Judah that were returned from all nations. Yun nga kasi nagkalat yan. Nagbalik. And then, lahat yun ang natira doon. Kinuha niya. Whither they were driven and dwell in the land of Judah. Even men, women, and children, and the king's daughters. Ito yung nakita ko dito na-miss ko before, no? So, may mga nabuhay kasi yung sons niya, di ba, pinatay sa harapan niya. So, mukhang yung mga babae pala, tinakas, no? So, hindi alam kung ilan. Hindi na sinabi. So, basically, the king's daughter, so basically, tinangay. Sinama. Every person that Nebuzaradan, the captain of the guard, left with Gedaliah. So, basically, lahat nga. And Jeremiah and Baruch. Okay? Ayun na. Nag-journey sila, tapos agad, andun agad sila. So they came to the land of Egypt, for they obeyed not the voice of the Lord. Yung ulit-ulit no?
So, gusto kong sabihin dito, pag may pinili kayong bagay, na katulad nun, hindi ako mag-church muna. Kaya pumili ako ng course na ilalayo ako sa kalooban ng Diyos, kung ano man yan. So, yung journey mo from the decision mo hanggang dito, iniisip mo yun eh. Pwede kang bumalik, di ba? Anytime. Pero sila, for whatever reason, hindi na sila bumalik. Talagang nagrebelde sila. At nakarating nga sila sa Tapanes. Ngayon, ito, another point, no? 8. Then came the word of the Lord to Jeremiah in Tapanes saying. So, another point dito, kahit nasang lugar ka, no? Na-preach ko na dati ito eh. Ang Diyos kasi nasa lahat ng dako eh. So, sinusundan pa rin sila at kinakausap pa rin sila sa pamamagitan pa rin ng likod nila. Likod ng Diyos, no? Kaso, ano kayang sasabihin? Yan na. Obviously, hindi natin na-expect na positive kasi malinaw instruction. Huwag kayong punta dyan. Dito lang kayo. Huwag kayong maalis dito. Huwag kayong punta dito. Umalis sila. Anong gagawin sasabihin ng Diyos? Sabi dyan, take great stones in thine hand. So, malalaking bato. And hide them in the clay of the bricklin. Bricklin. Ano yung bricklin? Ano yung brick? Ayan. So, bricklin, doon ginagawa yun. Okay. Yun lang yun. So, anong ginagawa ng bricklin? Ay, siya, panggawa nila. Ngayon, kukuha daw siya si Jeremiah ng stones, malalaki, tapos ilalagay niya doon. So, hindi lang lalagay, itatago niya. So, walang tatabunan niya yun. Which is in the entry of Pharaoh's house in Tapanes. Ano pa rin sila, no? So, dahil entry point yan, in the sight of the men of Judah, so makikita ng lahat ng tao. So, familiar ba kayo? Parang sa Ezekiel, Jeremiah, another, tawag natin dyan, object lesson. Ibig sabihin, kakausapin sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga ginagawa ng propeta. Hindi lang salita, nakikita nila. Okay, nalala si Jeremiah, si Ezekiel, yung humiga siya ng, ilan ba yun? Nakalimutan ko. 300, basta lagpas 1 taon yun eh. Sa kanan, then sa kaliwa, 70 days. Tapos meron siyang ganun, pan, then yung mga tau-tauhan, ganun pa siya eh. Alin ba yun? So, object lesson yun. So, ito naman, yun lang. Medyo simple lang. Anong sabihin nun? And say unto them, thus say the Lord of hosts, the God of Israel, behold, I will send and take Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar din po yan, ha? Ano lang yan daw, another form of his name. Okay, siya rin yan. Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant, I will set his throne upon this stone. So basically, kukunin daw ng Diyos, si Nebuchadnezzar, and then I will set his throne upon these stones. Yung mga bricks, yung stone na tinago niya doon sa bricklin, pupunta daw si Nebuchadnezzar doon. Ano gagawin niya doon? Well, sabi niya dito, he will set his throne upon this stone. So basically, ibig sabihin, sasakupin na naman yun. Sasakupin and gagawin niyang basihan yun. Base. Basihan to rin, base. So, kasi masakop niya yun. Kasi at this point, hindi pa nga eh. So yung Judah nasakop na, pero may ginawang probinsya, di ba? So pag siya ay napunta na sa Egypt, kasi nung panahon nga nito, hindi pa totally nasakop ng Egypt. So basically, sinasabi niya, masakupin ko rin ito. Kaya ngayon, ano mangyayari doon sa mga nagtumakas doon? Ha? Parang ganito, mamaya. Tapusin ko ito. And will set his throne upon these stones that I have hid, and he shall spread his royal pavilion over them. Basically, yan, magkakampo. And when he cometh, he shall smite the land of Egypt, and deliver such are for death. Yun na, sa malinaw, di ba? Walang pinagkaiba sa Judah. So, iba, patay. Yung iba, captive. Yung iba, sword, patay din yun. O pilay, yung naman yan. And I will kindle a fire in the houses of the gods of Egypt. So, pareho ko nang ginawa sa Judah, no? So, ito yung mga
ginagalang nyo, ito yung mga importante sa inyo, susunugin. Makuha nyo yung idea, basically, yun nga, sasakupin, susunugin, and carry them away captives, and he shall array himself with the land of Egypt. Yung sabihin nung shall array himself with the land of Egypt. With, no? So, nakikita ko dito, yun yung magiging masasakupan niya yun. Ibig sabihin, kung yung army nila, army na rin niya. Basically. Ito di wine there as a shepherd put it on his garment. Hindi ko kanina ko pa ina. Ibig sabihin na siguro niya, parang umbrella niya. Basically, sasakupin. Siya yung masusunod doon sa Egypt. And he shall go forth from thence in peace. Yan. So, alis din naman, pero basically, sa kanya na yun. At hindi siya mamatay sa mga meaning doon. And he shall break also the images. So, inulit pa. Kanina, sinunog yung mga Diyos-Diyosan. Ngayon naman, para baka hindi pa naintindihan ng gusto eh. Hindi ay, meron pa yan. Pwede ko pang isalba yun. Ayusin ulit yung mga Diyos-Diyosan. Kinisin lang, pinturahan. Hindi. I-break, sirain, mga Diyos-Diyosan ng Egypt, and the houses, pati yung houses of the gods of the Egyptians shall be burned with fire. So, tapos na. Yun na yun. No? So, napaka-simple, no? Pero, ang title ulit natin, Trusting the Protect. Ba't nga sila pupunta sa Egypt? Kasi feeling nila, doon sila safe. Now, practical applications. Ano yung mga bagay na pinagkakatiwalaan natin? Ulitin yung title, Trusting a Protector who is already under God's curse. So, pinopronounce ng Diyos, ito ang gagawin ko sa Egypt. Ito ang gagawin ko sa Egypt. So, ano yung mga bagay na pinagkakatiwalaan natin na magsasalba sa atin? Basically, lahat na yan nang wala sa Diyos pera. Di ba? Minsan, madalas, pag sa kahit mga bata, magkapera lang akong ganyan. Ganyan na ako. Mga adult, ganyan, no? Yung mga bata pa naman, kahit wala akong pera, minsan nag-iisip tayo nun ako, pag nakagraduate lang ako, natabaho lang ako, anong pakialam sa Diyos, diba? Iba naman, talino ako eh. Iba naman, cute ako eh. Nakita mo lang yung mga artista, kala mo, ganun-ganun lang yun. Hindi basta-basta rin yun. Kung ano man yan, ano ba? Kaibigan, yung iba kaibigan. Magaling magbarkada, hindi kami mag-iiwanan, di ba? Ano man yan, ano ba? Yan, love life, ano yan. Asawa lang ako, tapos saya na ang buhay. Ngayon, ano ba? Religion, iba. Kung may tinatanong tayo, pag medyo matigas ang puso yan sa Lord Pabino. Anong pinagkakatiwalaan mo punta ka sa langit? Basta, ano yun? Swerte. Bahala na. Iba naman kaya galing ako ng church eh. So, religion naman, grupo. Iba naman, grupo, bansa. Kaso, pagdating sa kaligtasan, meron ba magliligtas sa'yo doon? Mabait ka, talino ka? Wala nga eh. Sa context ng kaligtasan, lahat yun, kinurse niya na yun. Walang makakapagligtas sa'yo doon. So, pag kinurse na ng Diyos yun, magtitiwala ka pa ba doon? Unfortunately, marami ganun. Tiwala, basta. Okay, sige, mabait naman ako. Wala ko nang lagay ng impyerno ng Diyos sa impyerno yung mga taong di ba? Di ba naman sa inyo? Balik tayo sa mga Kristiyano na. Ano yung nagyayabang natin minsan sa Diyos? Imagine nyo, pag ayaw nyo mag-church for example, ano yung iniisip nyo? Hindi ko na kailangan yan, alam ko na lahat yan eh. Hindi naman po. Hindi, yun na nasa isip mo eh. Di ba? Pag hindi ka attend, kasi alam ko na yan eh. Pareho lang naman yan eh. Di ba? Tama, hindi. Kasi po tayo na yung gagawin ko. Ngayon. Kaso, kinurse na ng Diyos yun. Anong pagmamalaki natin sa Diyos? Kalusugan mo, hindi rin tayo sigurado.
pera, hindi ka rin sigurado. Gobyerno, lalong hindi. So parang ganun yung nakikita ko dito, yung Egypt, para sa kanila, doon tayo tataw. Pagtakbo natin doon, okay na tayo, nakaligtas na tayo sa Diyos, tsaka sa Babylon. Kinurse ng Diyos ngayon. Susundan ko kayo dyan. Isip yung mga taong nawala sa church, anong iniisip nun? Ano iniisip nun? So palagay niya lang. Marami natin time eh. Ay, paying water. Ano iniisip nun? Walang gagawin ng Diyos. Pwede ba yun? Tinaliguran mo siya. Dami nating oras Ngayon, balik tayo kay Jeremiah, lingkod ng Diyos dito, no? Alam na natin ang kwento eh. So, bandang uli siya, naglilingkod pa rin siya, alam nyo. Sa point na to, parang siguro napagod na siya eh. Yung kayo sa Jeremiah, di ba? Nangyari na lahat. Kala mo, di ba, last week, naalala nyo, lumapit sa kanya. Last week lang pala, no? Kala niya, susunod na itong mga to. Nagtatanong na eh. Pala, hindi pa rin. So, balik tayo sa mga, naglilingkod tayo sa Diyos, matigas yung ulo ng mga pinaglilingkodan natin. Anong gagawin natin? Diba, minsan nakaka-discourage siya, minsan nakakasama ng loob. Ito, wag mo rin personalin. Yan ang ano ko dyan eh. Kaya naaalala ko ngayon yung mga sinasabi. Basta dati hindi ko inaano yun. Pero na-retain kasi nga paulit-ulit eh. Kaya sabi naman sa mga member. Sabi ko lang, ba't may member si Simo? Yun pala, parang nag-aano siya out of how many years na alam mo na-experience niya. Yung mga tao, titiwala sa Diyos, nakatalikod, babalik, hindi babalik, magtatapat, medyo lang, hindi. Bago-bago ang tao eh. Bagong tao na naman. Minsan nakakasawa. Pero hindi pa tapos ang takbuhin natin eh. Amen? Para ito, kaya nag-meeting nga kami nung Monday. Ako yun lang, gusto ko lang matuto eh. Nakikinig lang sa kanila. Sila rin nag-suggest eh, si Pastor John. Diba, ikaw na yung ano dyan kasi yun ang inintay ko kasi nung unang soul winning seminar natin, lahat yan in-invite namin. Kala ko matutuwa ako. Siguro matutuwa itong mga to. Ilang buwan pa yun. Sabi ko, Pastor, ito yung aming ganyan. Mga gusto yung sumama. Wala. Sobrang silent. Ang tawag dun? Yung chirp. Ano? Yung tahimik. Cricket. Anong ganun eh. Sabi ko, nakakalungkot. Ito nung nag-umpisa yun sa youth natin eh. Nabanggit ko diba sa preaching. Sayang pala, hindi ko nag-record yun eh. Naisipan ni Pastor John. Maganda yan So yun, kaya pray natin yun. Amen? So may ang Diyos na yung kikilos. So wag kang madi-discourage. Lalong, Jeremiah dito, pag iniisip ko ng ginagawa iniisip ni Jeremiah, tumatakbo sa isip nito eh. Parang ano bang gusto niya? Quit na. Lord, tapos na ako niya. Ilang taon na ako eh. Nag-preach eh. Tigas na ulo itong mga to. Pinarusahan na nga kami. Hindi pa rin umunod. Ano bang katapusan nito? Parang ganun eh. Yan. So, yeah. So, balik tayo sa mga tao na naman ngayon. Ano yung, bakit nga tayo nagtitiwala pala? Yan ang tanong. Kahit na napahiya ka na. Alam niyo yung Bible, ang daming sumisira dyan. Sinusubukan lang sirain. Sabihin, i-discount nila. No? Sulat lang ng mga yan eh. Ang tanong, sino ba yung nag-oppose? Actually, pag nagsuri kayo, no? Research din. Tanong kayo, sa tanong nyo lang. Pakinggan nyo rin minsan yung mga kulto. Ano yung mga, alam nyo na, mga pinagsasabi nila. Parang last Sunday, di ba, yung oneness. Mabibilang mo yung wala namang wala namang sinasabing malapit sa sinasabi ng Bible. Tsaka mahalata mo agad, hindi nila alam yung Bible.
Ngayon, ikaw mismo, hindi mo rin masasabi yung ikaw rin na hindi pa, wala ka pa sa ganung level na masasabi mo talaga with all honesty and conviction na hindi ito alam sinasabi niya eh. Naintindihan niyo ba yan? So, kailan ka darating doon? Dapat, dalas mo ng pinatunayan, tanong, sagot, compare, contrast. Mga ilang taon mong ginawa yon, doon titibay yung conviction mo. Amen? Amen. Kaya, ang pansin nyo, ako ayoko sa medyo masyadong batang pastor eh. Kasi may iba dyan, medyo, depende kung mature talaga, nag-mature maaga, walang problema doon. Pero yun ang sa aking experience, ganun talaga. Kailangan mapatunayan mo yan ilang taon, dekada. Hindi yung kasi baptist tayo, yun ang pinaniniwalaan natin eh. Hindi nga eh. Hindi yan sa grupo-grupo. Okay? So, dapat ma-convince ka na ito yung totoo dahil napatunayan mo sa maraming paulit-ulit na pagkakataon. Ayan. So, ngayon, yan, kaya yung nabanggit natin yung mga pinagkakatiwalaan natin, trabaho, tao, kamag-anak, pera, abilidad, talento, lahat yan, by experience, makikita. Oo nga, no? Kala ko pag mayaman, okay na eh. Kita mo si ganyan, yan. Inabalitaan natin, salamat sa Diyos, inahayag din niya yun. Lagi tinabanggit dito si Epstein, tsaka si Bill Gates nga. Tsaka si Fauci, nagtatago ngayon yun. So, ano yung pagkakatiwalaan natin? Pag kinurse ng Diyos yan, huwag ka dun. Amen? Amen. Huwag ka dun. Ay, maganda ata yung, yung career. Ganyan. Iba kaya magpapakamatay sa career nila. Susunod dyan kahit ang sinasabi ng boss. O, walang pasok na Sunday. May pasok na Sunday. Pasok yan. Mga estudyante pa lang eh. Hindi na paglaban. Nakita niyo yun? Yung tinakil natin last time. Bawal pala yun eh. Sumusunod ka dun. Ba't ganun? Naglalaban na, nag-aagawan na yung Diyos saka yung sanlibutan. Yung demonyo. Kahit ngayon, nakikinig ba kayo ngayon? Andito ba isip nyo, utak nyo? Andito. Kayo nakakaalam yan eh. Bakit kinurse ng Diyos yung Egypt? Actually, matagal na yan sa Bible. Sinabi na yan, pag umalis kayo doon, never na kayo babalik doon. Yun ang sabi ng Diyos. Tapos yung iba bumalik pa. Ibang setting na. Siyempre, nakalaya na sila doon. Pero iba, nakikipag-ugnayan pa rin eh. Ang linaw nun eh. Okay, babalik doon. Hindi na kayo babalik doon. Anak nyo, kayo, pati yung mga hayop nyo. Parang ganun pagkakalala ko eh. Babalik doon. So ngayon, sa tayo bumabalik, yung mga nabanggit kanina, unahin natin ito. Kaya yung mga, ang hirap akayin ng mga iba dito, di ba? Minsan kasi kabag-anak mo, nasa labas, di ba? So naiintindihan ko, hindi madali yun. Hindi madali yun. Ikaw ang magde-decide niyan para sa sarili mo. Kahit bata ka, gusto mo talaga sa church, iyaano mo sarili mo yan. Gusto mo salita ng Diyos, ayaw mo yung naasal ka sa sanlibutan, no? Nag-aagawan talaga yan eh. Paglalaban mo yan, itong mga anak ko, pag laki-laki nito, paano yan? Hindi ko na pwede pilitin yan. Kaya basically, lahat kayo, di ba? Naranasan nyo na ba yung mag-excuse sa church? May sakit ako kunwari. Lahat naman siguro eh. Saan ba ako dun? Ayun, so isipin nyo kung ano yung pinagpapalit nyo sa Diyos. Ayun ang ano natin ngayon. Yung iba gusto sa Egypt kasi yun ang pinagkakatiwalaan nila. Doon yung may idea kasi tayo ngayon. Naalala ko ulit yung mga bata. Mga bata ako, mga bata ako naman ganun. Pag nakikita ko yung mga prospect ko, kasi mga pinsang ko, ganyan. Naisip-sip ako makapag-abroad lang. O yun yung aking ano eh. Yung mga ticket sa, alam mo na, sa buhay. Kasi yun ang nainig kong ano eh. So kapag abroad ka lang, sagot lahat yan ng ano.
Pero hindi pare-pareho yan eh. Hindi naman sa swerte-swerte, pero may mga office mate akong ganun eh. Ngayon, panay yung sa Facebook. Hindi mo sigurado kung ano nangyari talaga doon. Ano sinecreation nila? Malaman mo ba yon? Pero meron akong alam talaga na gano'n, na talagang sinasabi, Pastor, ano ba? Parang hindi ka sigurado sa gagawin mo eh. Dalawa yon sa diadem. Hindi ko na sabihin sino. Bandang huli, hindi na sila sinasweldoan. Yung isa. Please pray for me, hindi ako makauwi ng ano, hindi na ako sinasweldoan dito. Yung isa naman, na-rape, nabanggit ko na sa inyo, di ba? So, ano kaya pwede gawin sa atin ng pagtumalikod tayo sa Diyos? Kumpara mo na dito. Ang linaw sa kanila, huwag kang pupunta dyan. Stay ka lang dito. By the way, kahit sa church, no? Again, labi sa inyo, kung ayaw nyo talaga sa mukha ko, kung naman yan, maghanap ka, pwede mong masabi yun na kalooban pa rin ng Diyos siya, pero maghahanap ka sa church na Baptist din na maayos. Hindi yung magda-downgrade ka. Ano bang ano dyan? Ay, may drums dyan. Dyan ako kasi gusto kong mag-ano eh. Gusto mag-combo eh. Gusto kong sumikat eh. Ang pogi nila dyan. Ano man yan. Tapos wala soul winning doon. Ang sarap doon. Ano lang. Awit-awit lang. Yung soul winning, awit lang. Pwede ba yun? Sa salita lang. Ano okay yan ah. Maraming ganun. Ano ba? Kasi dami kong time eh. Trusting a protector is already under God's curse. Pag alam mong ang tagal din sinabi niya, yung madalas sa ano, yung trabaho yan, trabaho. Iba, chine-chase na yan. Kitang-kita naman sa inyo yan eh. Ngari, yung pag-aaral pa lang, parang tinataas mo na yung pag-aaral mo sa Panginoon. Nakikinig ba kayo? Ano yan? Dadahilan ka para hindi makapag-church dahil po sa project. Okay, dito wala akong project. Kita niyo ba yan? Kanino kayo nagtitiwala? Basically, yung mundo na to, kinurse na ng Diyos. Alam niyo ba yun? Sa Revelation yun, susunugin nga lahat to eh. Bakit gusto mo dito magpayaman? Dito ka gano'n kaya kalaking dapat yung garden ko, is ganyan. Malaki, puro kahoy, puro... Ano pinapangarap natin sa buhay? Sige nga. Sikat, ano ba? Kaginhawaan, Pastor. Gusto ko maging maginhawa. Sino bang ayaw? Kaya ganun din, kaya madali tayo mag-excuse minsan sa church, sa soul winning. Kasi gusto mo, di bali ng tamad, wag lang pagod. Parang ganun. Ganun ng ano, di ba? Sarap mapahinga, di ba? Pahinga ka rin naman eh. Hindi na tayo... Kilala kong ano, yung gulo pala dun, ano. Pero kilala tayong church, ganun. Talagang pati weekdays. Soul winning. Kaya niyo yun? Tindi, no? So, yung magagawa natin, mapatunayan mo lang to. Again, anong message natin? Trusting a protector who is already cursed by God. Ganito yan. Ano yung kabaliktaran nito? Kung sa Diyos ka nagtitiwala, parang kanina, yung Judah ba o Egypt? Takot lang naman kayo kasi mayroong threat. Actually, wala pa nga eh. Wala naman na sinabing, lahat kayo, patay, sabi ni Diyos. May bukad ni Saul, humanda kayo. Wala nga ganun eh. Kahit sa buhay natin, ibang mag-aaral ng sobra, kasi natatakot sa kinabukasan namin. Asip naman, masisecure mo yan dahil lang dyan. Isipin mo yun. Kaya ang hirap dito, lahat kalaban natin dito eh. Ako especially. Alam kong tinatanim sa inyo sa school. Alam ko tinatanim sa inyo doon sa Facebook, sa mga pelikula. Pare-pareho yan eh. Tinatakot kayo sa hindi naman nila katakutan, tapos ang Diyos, tinatawanan. Nakita niyo ba yan? Hindi. Ganun yun. Yun ang style ngayon. Matagal na. Minamak nila ang Diyos.
para lalo kayong di ganahan, bandang uli, baliwalain natin ng Diyos. So, trusting kasi, kanino ka magtitiwala? Iba kaya hindi nagtatights, bakit? Kasi mauubusan na ako eh. Paano pag naubos yan? Ano yan? Magugutom kami. Ganun eh. Kaya dapat ma-overcome nyo na yan. Hindi ma-overcome yan, hindi nyo ginagawa. Natutunan ko yan, ganun, talagang sagad-sagad kami nun. Bahala, gagawin ko yan, linaw eh. Gagawin ko dito. Kristyano rin naman ako. Mamimili ka talaga. Ganun din sa soul winning. Kasi seset mo yung oras eh. Hindi naman tayo dito baptist na parang ano lang eh. Once a year, masabi lang na hindi. Wag lang masabing hindi nag-soul winning. Twice a year, tapos di-display sa Facebook yun. Ayan ha. Okay na, di ba? Wala na sabihin hindi nag-soul winning ha. Hindi tayo ganun eh. Weekly yan. Kung sumablay ka na isang week, di next week, walang problema. Kung iseset mo yan sa utak mo ngayon, sinong masusunod sa buhay ko? May mga kaibigan kayong iiwasan kung ganyan ang lifestyle nyo. Sino mag-protect sa akin? Wala akong kaibigan. Mayroon pa rin. Magkakaroon ka rin ng mas maayos na kaibigan. Amen? Pay natin sa kaibigan ninyo si Rez. Mukhang mabait yun eh. Yan lang naman eh. Yan ang trabaho nyo ngayon. Mahirap ba yun? Hindi na nga, di ba? Kaibiganin nyo lang. Tingnan nyo ng mga... Mahilig din mo basketball ba yun? Volleyball. Okay. Yan. So, gusto ko tapusin to. Basically, yung gusto ko na sa mga kabataan kasi nung nakikita ko sa inyo kasi gano'n yan talaga eh. Noong mga panahon na yan, nag-iisip din ako, ito ba talaga ang buhay ko? Wala na bang ibang ano? Pwede subukan. Di ba? May sagot na iba dyan. Kaso nga, saan mo kukuha yun? Pag nakinig kayo ng mga talk show kung saan-saan, TED Talks, saan sila humuhugot ng ano? Kung wala silang Bible. Kung sino-sino. Hindi ba ang sinabi ng karamihan ay ganyan? Sinong karamihan? Hindi yun ano, malabo yun. Tayo malino din. Sinabi ng Diyos, ganito, hindi ganyan. Mas malinaw yun. Ito yung lifestyle ko dahil ito yung sinabi sa Bible. And therefore, kanina ako mag-aasa ng proteksyon, ng kaligtasan, at ng provision. Kanina ako mas magtitiwala sa Diyos sana. Sa Diyos dapat. Whether be sa pera, sa career, ano bang iniisip nyo ngayon? Nag-iisip na ba kayo? Worldview, anong paninindigan ko na, di ba, na ideology. Yan. Natayo sila pag nagde-debate, pareho silang may point eh. Okay. Okay, may point o ilang point. Sino natin? So, trusting a protector is already... Pag malinaw na kinurse na ng Diyos yun, nako, huwag ka magtitiwala dun. Ayan, yun ang gusto ko lang paratingin dito eh. At lahat siyang kinurse na ng Diyos. Ang mundo, yung false religion, yung career nyo minsan. Kaya nga karamihan ng mga, ito pansinin nyo sa mga totoong lingkod ng Diyos, hindi yan masyadong papayamang ka pa. Saan ka mag-gugugol ng buhay mo, ng utak mo, ng pera mo? Pansinin nyo. Tingnan sa Bible, tingnan sa mundo natin. Sino yung saan sila nag-i-invest? Doon nyo malalaman kung sinong tutularan nyo at hindi. Trusting a protector that God has. So maganda naman dito ang Diyos, ano naman niya yun, kinurse niya yan. Ngayon, gusto ko lang sabihin, kung nagbago, for example, yung Egypt, ang Diyos maawain naman siya eh. Ito nga yung madalas usapan ngayon, okay, ano ko na nga lang, may 10 minutes pa tayo. Okay dyan. Pag-usapan lagi kasi yung mga Udyo. Kasi yun nga, nakikita ng,
Tine-televise yan, sinasabi naman nila bakit nila ginera. Preemptive daw, alam niyo siya preemptive. Hindi pa sila tinano, pero baka kasi gawin nila to, unahan mo na. Tama ba yun? Kahit sa ano, sama ang tingin sa suntukin ko na kaya agad to. Sino may kasalanan doon? Baka ako suntukin, hindi ka pa nga sinusuntok eh. Preemptive. Takot ka sa ewan. Doon may, ang dahilan lang nila kasi galit ka sa kanila. Totoo naman yun eh. Paano hindi magagalit kung alam yung history ng Israel? Pinagpapatay din nila, pinatalsik nila yung mga Muslim doon eh. Muna sa tayo doon. Yan. So, ano sasabihin? Yan yung mga Hudyo ngayon. Problema sa mga Hudyo, mag-iingat kayo dyan kasi ginagamit nila yung salita ng Diyos. Ginagamit nila. Sa mali. At maraming, kahit mga Baptist, naloko dyan. So, pray for Israel. Baka mag-ano kayo ha. Ngayon, kasi ngayon, pag may gera sa Israel, lagi yung iba, yung mga Kristiyano, mga Baptist pa. Pray for Israel, tapos may hexagon. Header ba yun? O yung banner, yung profile nyo, papalitan nyo pa. Kung anong uso. I stand with Israel. Sinong Israel? Sino ba Israel ngayon? Yung tunay na people of God ngayon, mga Kristiyano, yung church yun. Yun sa Romans 2:9 and 11. Hindi pwede interpret ng mga Hudyong nag-reject kay Jesus yun. Okay? At kayo, maganda sa panahon nyo ngayon, updated kayo sa balita. Pero hindi mo alam minsan kung kanina mong titiwalang source. Yun ang totoo dyan. Ngayon, may mga independent, dyan. Kailangan, yun, iisipin mo rin. Diba? Salamat kayo. Andito kayo sa church na to eh. Kung hindi siguro, yung aking mga kaibigan aking bakla ngayon. Diba? Hindi masabi yun. Kasi magandyan yun eh. Galing magpanggap yun eh. Kakaibiganin ka niyan. Tanga-tanga ka, di kinaibigan mo rin. Kasi hindi mo alam eh. Okay? So, kaya nga sinasabihan tayo ng salita ng Diyos dito. So, hindi naman siguro lahat ng tao sa Egypt masama eh. Kasi yung lugar na yun, talagang kinurse nga ng Diyos yun. May mga panahon po kasi sa Egypt na talagang mga leader nila, para sa kahit sa mundo ngayon, ano yung mga lugar ngayon na galit sa Diyos? Yung ayaw papasukin yung gospel. China, North Korea, Japan, ano sila dyan? Israel, lalo na. Alam niyo bang galit ang Israel dyan? Saudi, lahat ng mga Muslim country. Ba't ganon? Wicked yan eh. Wicked religion yan eh. Again, di lahat sila, lalo yung mga bata, pero ayan, kaya yan ang alamin nyo mga bata. Huwag nyo nga alis sa sarili nyo pag tatrabaho ko, kasi trabaho lang ako, mag-aaral ako, tapos hindi ko naisipin yung mga bagay na yan. Kala mo lang yun. Katulad nito, tanungin mo sila, anong dahilan ng gera nila. Hindi nawawala yung religion, kaso pareho silang false religion. Kaya magulo eh. Alam mo tayo, makaka-adapt tayo, alam mo mga Kristiyano, basta alam nilang na tayo ha. Alam mo lang kami, kung papatayin, makaka-adapt tayo kasi ang objective natin, maligtas sila. Hindi sila gagawa ng masamang, madalas nga tayo mag-sakripisyo eh, para sa kanila. So never niyong iisipin niya mga bata na ang pakialam dyan, mag-aaral ako, tapos tahimik lang buhay ko, hahabulin ko niya parang ito. Parang Egypt. Pupunta sa isang lugar, nakinurse ng Diyos, pero hahabulin kayo, susundan kayo ng problema. Amen? Yun ang totoo. Okay, so again, trusting a protector who is already cursed by God. I-determine niya yung mga kinurse ng Diyos. Basically, lahat ng bagay na wala sa Kanya. Ganun yan. So, ano pa? May tanong ba kayo? Kung may tanong, okay lang, may mga legitimate tanong nyo. Okay? May tanong de. Si Pastor, bakit sumama sa Egypt? Yun nga po, hindi ko sabi kanina, hindi nilinaw kung out of his own volition or bakit pinilit. Kasi meron tayong last time na preaching na ganyan, di ba, na yung lingkod ng Diyos nasa mga pinaglilingkuran niya. Doon yung Israel eh. Saan ba sa tinawag? Though later, may mga prophecy dito sa Babylon, sa Ammonites.
Kung saan-saang lugar, no? Pwede naman siya dun eh, pero bakit sumama, di sinabi. Pero, yun ang pwede natin i-surmise, no? Andun yung tao na pinaglilingkuran niya, dun din siya. Hindi sinabi. Baka wala na siyang kasama dun sa lugar nila, Pastor. Kaya sumama na rin. Pwede ganun. Ayaw niyo maiwan. Oh, tsaka siguro, nag-hope siya. Yun ang panawagan niya nung una pa lang eh. Baka, makikita natin actually doon na hindi rin lahat yun mapapatay. Hindi lahat mapapatay. So, yun. So, again, doon yung mga na-capture, iba doon babalik eh. Yung iba, manatili. So, yun po yung ano natin lagi, yung hope. Kaya kahit sa isang grupo, kasi pag nag-soul winning tayo, mukhang dahil tumatanggi ah. Huwag kang madidishearten, di ba? Meron at meron yan. Pag talagang wala sa mga matanda, sa bata, meron yan eh. Ngayon, di mo alaman yun kung di mo sinusubukan. Kaya sabi siya, diyan ka matututo. Ang dami natin pinag-uusapan dito na hindi mo matutunan. Ang sumunod ka doon sa mga first, second steps. Ay, yung parang ano lang sa'yo, masyadong abstract yan. Hindi pwedeng ganun. Or disadvantage ka. Okay? Ano pa ba ang tanong? Ibig sabihin, Pastor, di rin siya sumunod sa Panginoon. Kasi, Yun nga, I believe, hindi naman. Kasi nga, parang gano'n. Pero, yung siya yung nagsabi, ang Diyos, sinabihan siya, nasabihan sa kanila eh. Walang malinaw dito na ikaw, Jeremiah, pag umalis sila, huwag ka susunod. Wala rin sinabing gano'n. So, yun sabi, pag nag-interpret kayo ng scripture, pag silent, huwag mo sabihin gano'n yun. Sa palagay ko, gano'n. Yung kinuwento ko sa inyo, di ba yung oneness nga nung last Sunday, gano'n yan. Okay, mo na, sabi sa dictionary, person, tao. Yun na yun. Sarado isip, sinagot mo. Ilan ba definition? 7. Yung isa doon, pwedeng hindi tao, di ba? Alala nyo? Hindi yan. Ayun. Yun ang problema sa taong matigas ang ulo. Or, he's reading into the scripture. Ibig sabihin, wala doon, pero hindi, ganun yun eh. Kasi yun ang ano eh. Ang iglesia ni Manalo naman, oh. Sinabi, tao si Jesus. O, di tao lang. O, nasan yun lang. Kaso may mga ibang scripture na Diyos siya. Eh, ganyan po mag-interpret ng scripture. Hindi yan mahirap sa umpisa, parang hirap, pero hindi. Nga blessing ang baptism, nakita ko mga likod ng Diyos, mga simple lang, sa totoo lang. Eh. Pero may napupulot akong, oo nga, no? Hindi dahil napakatalino, napulot nyo rin kung kanino yun. At sumunod kasi siya doon, hindi niya iniwanan yung ganong trajectory. Yung iba sa inyo, pag medyo nagsawa na kayo, ako na yan. Hindi mo alam yung mga mamimiss mo. Iba kasi gano'n, parang nagmamadaling ewan na iba hinahanap eh. Hindi tayong mamadaling dumami. Walang madami. Nasa Diyos yan. Kilala kami gano'n, dumami ng ano. Ngayon, wala na. Tapos, sumama na yung timpla ng ano. May gano'n church sa Amerika. Ang ganda ng building. Wala nang maayos sa tao. Ano gagawin mo doon? Okay, sige po, let's pray. Basta pray natin is tiwala tayo sa Diyos. Amen? At sumunod tayo. At umiwas tayo doon sa kiners ng Diyos. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita again. We pray na napakisili ito. Ba't nakita namin yung curse niyo, Panginoon. Dahil malinaw na nagbigay instruction. Hindi namin malalaman lahat ng dahilan, Panginoon. Mga judgment ni Lord sa mga particular places. Ibang bagay na tackle namin. But I pray, maging matalino ng bawat isa. Basahin niyo yung salita, Panginoon, makangusapan niyo kami dyan. At may mga lugar na ayaw niyo, may mga taong ayaw niyo. Pagpatawad pa rin kayo pag may mga talagang tumalima sa inyo, Panginoon. Nagsumunod, nagsisi, Panginoon, sa mga maling gawi. Tumalikod sa mali. Sumunod sa tama, sumunod sa inyo, Panginoon. Hindi kayo mahirap kausap. So I pray, ganoon din po sa amin, sa aming buhay, Panginoon. Relate namin ito sa aming buhay. Malinaw instruction. Mag-stay kami sa inyong kalooban. Huwag kayo matakot sa kanino yan. I pray na especially yung katulad kami ni Jeremiah, Panginoon, na halos na ipag-uusap kami sa inyo ng malinaw dahil nga alam na namin yung character, alam namin yung salita. Gabayin yung bawat isa, Panginoon, ng mga naintindihan namin na darating talaga yung panahon na may
mag-influence sa amin sa labas, sa trabaho, school, sa media, man yan, pamilya. I pray, manatili kami sa inyong katotohanan, pwede magtanong, walang problema dyan. Basta bandang huli, kayong boses niyo yung susundin. Kailangan po Lord, kayo mamalalatin, magiging sa bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen.